Magandang araw sa inyong lahat. Ito na ang pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon ngayong Lunes, July 21, 2025. Isang low-pressure area ang kasalukuyang nasa silangang bahagi ng Pilipinas at base sa mga datos, posibleng maging ganap itong bagyo sa mga susunod na araw. Habang patuloy itong binabantayan, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lumalakas ang southwest monsoon na siyang nagpapalakas ng mga pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa Pag-asa, ang low pressure area ay huling nakita sa layong 1,140 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Kasabay nito, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Krising na ngayon ay isa ng severe tropical storm na may international name na Wipa. Huling nakita si Wipa sa layong 1,160 kilometers sa kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugso na umaabot ng 130 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ni Wipa, inaasahan ang masungit na panahon ngayong araw sa ilang lugar sa Luzon. Sa mga probinsya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, asahan ang malalakas na monsoon rains na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide, lalo na kung tuloy-tuloy at malakas ang buhos ng ulan. Sa Metro Manila, buong Ilocos Region, Benguet, Tarlac, Pampanga, ganun din ang mararanasan sa Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Oriental Mindoro, inaasahan ang occasional rains o paisa-isang malalakas na pag-ulan. Hindi rin ligtas ang mga lugar na ito sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, kaya mainam ang patuloy na pag-iingat. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, ilang lugar sa Visayas, Zamboanga Peninsula, at Northern Mindanao, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm. Samantalang sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na panahon na may tsansa pa rin ng mga isolated thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar o landslide sa mga bundok. Ayon sa pinakahuling rainfall forecast ng Pag-asa, ngayong araw July 21, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Bukas naman, July 22. Posibleng mas malakas ang ulan sa Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro na maaaring makaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng pag-ulan. Sa ibang bahagi tulad ng Metro Manila, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Antique, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental, nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng buhos ng ulan. Pagsapit ng Wednesday, July 23, balik sa malalakas na ulan ang Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro na maaaring makaranas muli ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan, habang 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahan sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Aklan, at Antique. Tandaan natin na sa mga bulubunduking lugar, maaaring mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan. Kung ang lupa sa mga lugar na ito ay dati ng basa dahil sa mga naunang ulan, mas mataas ang posibilidad ng landslide at pagbaha. Sa International Weather Forecast mula sa European at GFS models, parehong nagpapakita ng posibilidad na ang LPA sa silangan ay magiging ganap na bagyo. Kahit mababa pa ang tiyansa nitong lumakas sa loob ng susunod na 24 hours, posible itong maging tropical depression pagsapit ng Miyerkules o Huwebes. Inaasahan na ang direksyon nito ay pahilagang kanluran. Kahit hindi ito tumama ng direkta sa kalupaan, pinalalakas pa rin nito ang southwest monsoon, kaya hindi rin natin mararamdaman ang pagluwag sa mga pag-ulan. Bukod dito, may isa pang low-pressure area na posibleng lumabas sa may kanluran sa bahagi ng Philippine Area of Responsibility. At isa ulit sa may silangan kaya tatlong sistema o weather disturbances ang kailangan nating i-monitor. Kaya't mga kababayan, mahalagang manatiling alerto at patuloy ang pagsubaybay sa mga susunod na ulat ng panahon. Dito lang yan sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan.